Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nasa maayos na kalagayan na ang 23 Pinoy seafarers na lula ng barko na tinamaan ng drone attack sa Yemen. Ito ay ayon sa kumpirmasyon ng Department of Migrant Workers o DMW kung saan nagtamo ang kanilang sasakyang pangdagat ng bahagyang pinsala nang ito ay salakayin habang naglalayag malapit sa Yemeni port city ng Hodeida. Sa kabila ng trahedyang ito, nagpapatuloy ang barko sa paglalakbay nito patungo sa susunod na daungan habang tinitiyak naman ng DMW ang pagbabantay sa seguridad at kaligtasan ng mga Pilipinong marino. Bigla ang padala galing abroad, huwag pakasiguro na ito ay lehitimo dahil nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa isang scam na tungkol sa PhilPost package. Atin niyang alamin mula kay Danisa Lopez. Ibinahagi ni Cybercop Patrolman John Derek Cruz ang mga indikasyon ng isang PhilPost package scam kung saan mayroong biglaang padala na galing abroad ang darating sa biktima nang hindi inaasahan. Una na rito ay ang mensaheng maaring matanggap na mayroong parcel ang biktima na kinumpiska dahil naglalaman ito ng mga iligal na dokumento gaya ng bank cards at passport. Kung kaya't pangalawa sa indikasyon ay ang maaaring pagtawag ng nanggagancho sa biktima at sasabihin na paiimbestigahan ito ukol sa parcel. Pangatlo ay ang pagtawag na nagpapanggap na pulis o tauhan mula sa Anti-Money Laundering Council at sasabihin sa biktima na nadawit ito sa isang money laundering case. At dito na papasok ang scam na paghihingi ng bayad gamit ang e-wallet para linisin umano ang pangalan ng biktima sa pagkakadawit sa kaso. Payo ng PNP-ACG, dapat na lubos na suriin ang nagpadala upang hindi malinlang sa ganitong klase ng scam. Dagdag pa nito ay huwag agarang ibigay ang personal na impormasyon sa hindi lubos na kilala at lehitimong plataporma. Ipinaalala din ito sa publiko na kumpirmahin ang mga padala sa opisyal na website ng PhilPost para malaman ang estado nito. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan ay iniulat ng Department of Health o DOH ang 3% bahagyang pagbaba sa bilang ng kaso ng dengue sa buong bansa bago pa man opisyal na ideklara ang tag-ulan. Ayon sa DOH, bumaba ang bilang ng kaso mula 5,380 noong ika-24 ng Marso hanggang ika-6 ng Abril patungo sa 5,211 na kaso noong ika-7 hanggang ika-20 ng Abril. Gayunpaman, ang mga bilang ng kaso ay maaaring magbago ayon sa mga huling ulat na dumating. Samantala, ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, mas mainam na puksain agad ang mga lamok at pinamumugaran nito upang hindi makapatay ng mga tao ang dala nitong dengue. Pinapayuhan din ng DOH ang paggamit ng self-protection measures, paghingi ng maagang konsultasyon para sa anumang mga sintomas, sumang-ayon sa fogging kung saan kinakailangan, at simulan at panatilihin ang tamang hydration para sa mga pasyente. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 23 mga Pinoy na seafarer ligtas sa Yemen drone attack. Kaso ng dengue mula Marso hanggang Abril, bahagyang bumaba ayon sa DOH. Pangulong Bongbong Marcos iginiit na hindi katanggap-tanggap ang kamakailang detention rule na itinakda ng China sa West Philippine Sea. Ceremonial signing ng Tatak Pinoy Act gaganapin sa ika-22 ng Mayo. Mga na-deactivate na botante papayagang mag-reactivate. Philippine Gymnastic Pride Carlos Yulo muling sumamsam ng ginto sa Asian Champs. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Upang siguruhin na mayroong progreso sa pagtugon sa backlogs ng plaka ng mga sasakyan, ay personal na isinagawa ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang inspeksyon sa produksyon ng mga ito. Ayon sa LTO, ang inspeksyon na ito sa plate making plant ay nagpapakita ng dedikasyon ng ahensya na solusyonan ang kasalukuyang backlog sa mga plaka. Bukod dito, bahagi rin ng regular na inspeksyon ni Mendoza ang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga tauhan at kalidad ng mga plaka. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang inaugurasyon ng ika-9 na Tourist Rest Area o TRA sa bansa na matatagpuan sa Pagudpud, Ilocos Norte. Sa pagpapasinaya na ito, nasa kabuuang 9 na TRA na ang natapos at operational na. Ang mga ito ay matatagpuan sa Rojas, Palawan, Dawis, Bohol, Medellin, Mualboal, Carmen at Carcar City sa Cebu, Manolo Fortich sa Bukidnon at Samal Island sa Davao del Norte. Ang ika-10 TRA na matatagpuan sa Baguio City naman ay nakatakdang matapos sa ika-3 quarter ng taong ito. Sa tulong ng mga pasilidad at serbisyo ng mga TRA, inaasahang mas maisulong ang Filipino artistry, masuportahan ang mga micro, small and medium enterprises at mas mapahusay ang overall tourism experience ng mga biyahero. Muli na namang umarangkada sa mga lungsod ng Metro Manila nitong Sabado ang bayanihan sa barangay na programa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ngayon ay dinala naman sa lungsod ng Marikina. Sa naturang programa, pinangunahan ng mga kawani ng MMDA ang pagsasagawa ng clean-up drive sa mga lansangan, declogging ng mga drainage, clearing ng bangketa, pagsasaayos ng mga pavement marking at mga traffic signage sa barangay. Bukod dito ay may grocery items din na naiuwi ang mga residente kapalit ng kanilang recyclable materials sa ilalim ng Mobile Materials Recovery Facility ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Ang paglilinis ng kapaligiran na ito ng ahensya ay nakaangkla sa Bagong Pilipinas campaign ng Administrasyong Marcos. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 23 mga Pinoy na seafarer ligtas sa Yemen drone attack. Kaso ng dengue mula Marso hanggang Abril, bahagyang bumaba ayon sa DOH. Pangulong Bongbong Marcos iginiit na hindi katanggap-tanggap ang kamakailang detention rule na itinakda ng China sa West Philippine Sea. Ceremonial signing ng Tatak Pinoy Act gaganapin sa ika-22 ng Mayo. Mga na-deactivate na botante papayagang mag-reactivate. Philippine Gymnastic Pride Carlos Yulo muling sumamsam ng ginto sa Asian Champs. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Papayagan ng Commission on Elections sa COMELEC ang mga individual na natanggal sa opisyal na listahan ng mga botante na mag-reactivate para sa susunod na halalan. Matatanda ang kamakailan ay nasa higit na 4 na milyong individual ang natanggal sa listahan. Kabilang sa mga dahilan ng pagtanggal sa mga ito ay ang hindi pagboto sa dalawang magkasunod na halalan, loss of Filipino citizenship at pagkakaroon ng mga diwastong dokumento. Para sa mga gustong mag-reactivate ng kanilang pagpaparehistro, maaaring pumunta sa iba't ibang voter registration sites sa buong bansa.
Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na patuloy nitong paghuhusayin at pauunlarin ang mga programang anti-poverty at anti-hunger kung saan ito'y ayon din sa direktiba ng Pangulo. Yan ang balita hatid ni Danisa Lopez. Inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na patuloy ang anti-hunger at anti-poverty programs ng kagawaran alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tugunan ng hamon sa kahirapan at kagutuman na nararanasan sa bansa. Dagdag pa ni Gatchalian, patuloy ding nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga ahensya ng gobyerno upang makamit ang layunin ng Pangulo na mabawasan ang bilang ng mga mahihirap. Kung kaya't isinusulong din ng DSWD ang mga innovative program upang maibsa ng kahirapan at gutom na kinahaharap ng mga mamamayan. Ibinahagi rin ng kalihim na ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program o FSP ay bahagi ng kanilang hakbang para tuldukan ang kagutuman at isulong ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain sa pamamagitan ng Monetary Assistance na Electronic Benefit Transfer o EBT. Ang EBT ay isang card na gagamitin ng mga benepisyaryo ng programa para makabili ng pagkain mula sa mga kadiwa food stall at accredited DSWD retailers kung saan naaayon sa dapat bilhin ang mga carbohydrate-rich food, protein at mga prutas at gulay. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Na-recover kamakailan ng Philippine Coast Guard o PCG ang 864,000 pisong halaga ng mga inabando ng smuggled na sigarilyo sa Barangay Maputi, Banay-Banay sa Davao Oriental. Matapos makatanggap ng report mula sa isang concerned citizen, ay agad na nagsagawa ng seaborne patrol ang Coast Guard Substation Banay-Banay. Pagdating sa lugar ay nadiskubre at nasabat ng grupo ang 51 kahon ng iba't ibang smuggled na sigarilyo at dinala ito sa CGSS Banay-Banay Office para sa inventaryo. Kasunod nito ay itinurn over ang mga nasabing kontrabando sa Bureau of Customs Port of Davao para sa kaukulang disposisyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. 23 mga Pinoy na seafarer ligtas sa Yemen drone attack. Kaso ng dengue mula Marso hanggang Abril, bahagyang bumaba ayon sa DOH. Pangulong Bongbong Marcos iginiit na hindi katanggap-tanggap ang kamakailang detention rule na itinakda ng China sa West Philippine Sea. Ceremonial signing ng Tatak Pinoy Act gaganapin sa ika-22 ng Mayo. Mga na-deactivate na botante, papayagang mag-reactivate. Philippine Gymnastic Pride Carlos Yulo muling sumamsam ng ginto sa Asian Champs. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.